Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Alam niyo po, for us to get stronger, to get wiser, and to get better, and to live a victorious, successful, and significant life, ay kinakailangan po natin ng banal na santong Espiritu sa ating pong buhay. We need to be Spirit-filled. Amen? Why? Bakit po? Kasi Spirit-filled living empowers us to pray and worship God even in times of trouble. Alam niyo po, madali pong mag-worship, madali pong magpasalamat sa Diyos pagka ang lahat ng mga bagay ay maayos. Tama po? Sabi nga po doon sa isang kanta, tila kay daling magpasalamat sa Diyos sa mga pagpapalang lagi ng kaloob. Tila kay hirap magbigay ng papuri kung mga kabiguan na daramang lagi. Ngunit ang pangako niya'y huwag kang maninimdim. Pagkatapos ng gabi, araw ay darating. Luha sa mga matay, kanyang papahirin. Paghihirap ng puso'y kanyang papawiin. Amen. Hallelujah. Praise God. Alam niyo po, dati po akong papuri singer. Amen. Nung narinig nila ako, tinanggal na nila ako. Okay? Praise God. Okay? So, hindi po ba? Tama po yung kanta. Ang kanta po is napakadaling magbigay ng papuri pagka lahat ng bagay okay. Pero napakahirap magpasalamat pagka dami mong problema. Di ba? Kasusweldo mo na, naubos ka agad. Di po ba? Pero ang nakakatuwa po nyon, pagka tayo po'y puno po ng banal na santong Espiritu, tayo po'y merong kapangyarihan na manalangin, na sumamba, kahit na tayo may pinagdaraan ng mga problema. Amen? Hallelujah. Kaya sabihin sa katabi mo, kaya ikaw, bilib ako, malakas na malakas ka talaga eh. Okay, amen. Hallelujah. Tayo po'y pinalakas ng Panginoon. Okay? So troubles always come. Lahat po ng mga problema, palagi pong dumarating yan. Kaya lang, how will we handle it? Paano natin i-handle ang problema? Actually, sometimes po we cannot handle. But with the presence of the Holy Spirit in our life, ay ma-handle po natin ang lahat ng bagay. Amen? Kaya po every time that we will be coming into the church, hindi lamang po tayo narito para magsilbi, para umaten, as a usual, Sunday, kailangan mag-church, o magbigay ng ating pong offering. The most important thing is magkaroon po tayo ng intensyon talaga na magpapuno sa banal na santong Espiritu. Okay? Kasi po, in the whole week, hindi po natin alam kung ano po yung mangyayari. Okay? Problema dito, problema sa trabaho, problema sa Pilipinas. Pero kung ikaw ay punong-puno ng banal na santong Espiritu, lahat ng bagay ay kaya mong pagtagumpayan. Amen? Hallelujah. Kaya po, napakalaga. And then, Spirit-filled living releases us from the works of enemy in our lives. Sino po yung kaaway po natin? Yung hindi yan katabi mo, okay? Hindi yan ang kaaway mo. Ang kaaway po natin, hindi po natin nakikita. Yung malakas, matalino, at tuso na mas sinungaling na si Taning. Okay? Kaya po napakahalaga that we should always be filled with the Holy Spirit para hindi po tayo napaglalalangan ng kaaway. Okay? And as you keep coming back to God and being filled by the Holy Spirit and being filled with His Word, hallelujah, yung hawak sa iyo ng kaaway ay lumuluwag. Hindi ka na niya kanyang hawakan. Okay? Dating kanyang alipin, pero ngayon alipin ka na ni Kristo. Amen? Hallelujah. Dating ang alipin ng bisyo, ngayon ang bisyo mo na lang ay makinig ng worship song. Amen? Hallelujah. Makinig ng mga preaching. Palagi ka naghahanap. Just imagine, hindi lang tatlong services ang anyong inaatinan, di ba? Sino po dito umatin pa ng mga services sa YouTube? Okay? Hindi po ba? Kasi po, we are filled with the Holy Spirit. Alam po natin ang kahalagaan ng pagpupuno ng banal na santong Espiritu sa ating pong buhay. Amen? Kasi po, kung hindi po tayo magpupuno, madidrain ka, matutuyot ka. Hindi ka nga uminom ng ng isang buong araw. Ano pakiramdam mo bago ka sa isang araw? Di ba para kang tuyot na tuyot, dry ka na, hindi ka na nagdidelirio ka na, okay? Lumalabas na yung puting na mata mo, okay? Dahil ikaw ay uhaw na uhaw, okay? So napakahalaga, ganun din po ang ating po Espiritu. God bless you, Zach. More power to you. Okay? Amen. Thank you for serving. Papasok pa po kasi si Zach. Okay? So praise God. And then Spirit-filled living produces fruit of the Spirit in your
life. Magiging mabunga ka. Yung dating ikaw na maiinisin, hindi ka na ngayon maiinisin. Dati ikaw matampuin, hindi ka na ngayon matampuin. Dati kang nega. Ang isip mo palagi, pero ngayon palagi ka ng positive. Di ba? Hallelujah. Hindi na palaging mainitin ng ulo mo, hindi na mababaw ang pasensya mo, hindi ka na palaging nakasimangot. Di ba? Okay, amen? Meron ba nakasimangot dito? Okay, wala na. Amen? Hallelujah. Praise God. Ang sama ang isip mo sa tao, di ba? Parang palagi ko pinag-uusapan dito. Di ba? Yun ang isipan po natin pagka wala kang banal na santong espiritu. Pero kung ikaw ay punong-puno ng banal na santong espiritu, kahit na anong sabihin nila, amen? Ako'y magsisilbi sa aking Panginoon. Amen? Hallelujah. Hindi ako titigil lang pananampalataya sa aking Diyos na buhay. Amen? Hallelujah. Kaya yung iba, di ba? Minsan ang hirap, ang sama ng ating isipin, ang tingin natin sa tao. Dati po ang tingin ko sa tao, baka utangan lang ako nito, ha? Okay? Hindi ba? So, kaya talagang nangyayari, nagkakaroon po tayo ng pagbabago pagka tayo po'y napupuno ng banal na santong espiritu. Sabihin mo nga sa tayo mo, ibang-iba ka na ngayon. Okay? Dati ka na maganda at gwapo, ngayon lalo ka pang gumaganda, lalo ka pang gumagwapo. Okay? Okay, amen? Hallelujah, you become loving, you become more caring, di po ba? Hallelujah. Praise God. And then spirit living gives us the capacity to live a life pleasing to God. Yung buhay po natin, di ba, noon, kaaway tayo ng Diyos, pero ngayon ay love na tayo ni Lord. Dati niya na tayong mahal nung tayo po yung makasalanan pa. Mas lalo niya tayong mahal. Mas lalo ka na niyang mahal, lalo na ngayon na ikaw ay palagi nagsisilbi sa Kanya. Amen. Kaya wag po nating isipin na hindi ka mahal ng Diyos. Kahit po may mga pagsubok na dumarating sa ating pong buhay, ang kanya pong pag-ibig ay hindi po yan parang stock market, okay? Pabago-bago ang kanyang pag-ibig. Constant ang pag-ibig ni Lord sa buhay mo. Kung meron man dumarating na pagsubok sa iyong buhay, it's only a part of His process. You po ay dumadaan po sa proseso, meron mga bagay na dapat tatanggalin po sa atin para meron po siya maidagdag sa ating pong mga buhay. Tinatanggalan niyo po yung ating pong kawalan po ng ating pong pasensya, yung ating pong magiging pagkamuhi, yung ating pong pagiging magagalitin, yung ating pong pagiging sarcastic. Okay? Inaalis po yan ng ating pong Panginoon. Amen? Hallelujah. Praise God. Okay? So, Spirit-filled living gives us the ability to fulfill our purpose for living. Last time po, ang binanggit kong verse is about the verse of Apostle Paul. Sabi po niya, to live is for Christ and to die is gain. Ang mabuhay ay para kay Kristo. Yun na po ang buhay po natin ngayon. Yun po yung buhay po natin ngayon. Ang buhay po natin kay Kristo ay yun po. Ang purpose po ni Peter, sabi po niya, that I may grow in the grace and knowledge of our Lord Jesus Christ. Na ako ay mabuhay, na ako ay lumagupa sa biyaya at sa kaalaman sa ating po Panginoon. That's why we study the Bible. Kasi po, the more deeper that we know Him, the more that we will be very grateful and be thankful unto Him. Okay? Hindi na po tayo yung Kristiyano noon na bago-bago pa lamang, na pagka hindi nasagot yung prayer mo, ay nagtatampo ka na. Amen? Pero ngayon, mas naniniwala tayo na sinasagot ng Panginoon. At kahit na hindi nasagutin ng Panginoon, alam natin, mahal tayo ng Diyos, at alam natin na meron siyang dahilan, sapat na dahilan, na masigit sa ating pong dahilan. Kaya po niya, dinidelay minsan ng ating pong mga panalangin. Amen? Okay? So, alam mo ba, there's a para lamang po, it's a part of your, para malaman po natin, ano po ba yung purpose ng ating pong buhay? Because this is one of the greatest question. Sa buhay po ng maraming tao, nabubuhay sila, they're only existing but they don't know the purpose of living. Di po nila alam kung ano yung purpose ng kanila pong buhay. Bakit ba ako narito sa mundong ito? And that is one of my questions before I was born again. Sabi ko, saan ba nagsimula ang simula? At saan matatapos ang katapusan? I have a very funny, medyo nakakatawa po yung question, pero it's truth. Doon po nabuksan ang aking kaisipan about the existence of God. Na meron palang Diyos na talagang existing from eternity to eternity. Okay? So ano po yung purpose po natin? Unang-una sa lahat, di ba? We should worship. Sabi po sa Bible, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and love your neighbor as much as you love yourself. Dapat po ang sentro po ng ating pong buhay ay sa ating pong pag-worship. Ang worship po is not only in the church. Ang worship po, maaari po natin gawin po yan sa ating pong tahanan, habang ikaw ay naliligo. Ang worship po, pwede po natin gawin sa ating pong trabaho.
Yung buhay, hindi nyo naman kinakailangan na nakapikit ka palagi. Hindi, huwag mo akong kausapin, nag-worship ako. Okay? We should be worshiping. We can always be in the spirit of worship even when our eyes are open. Okay? Ano pa po? Number 2 po is fellowship. God wants us to love His family. Kaya po, palagi po natin pinagdidiinan ang salitang pag-ibig. Tama po? Kasi po, this is the glue that holds us. Yung love and unity. Sa isang pamilya, kung wala pong love, wala pong glue doon. Sa isang pamilya, sa church. Kaya po, it's very important for us to focus on love. Yung makabisado po natin, ano talaga ibig sabihin ng pag-ibig, hindi yung pag-ibig na kung ano-ano lamang ang dahilan, di ba? Love makes the world go round. Okay? Okay? And then, number 3 is discipleship. Sabi po ng Panginoon, go and make disciples of every nation, baptizing them in the Father, the Son, and the Holy Spirit. Ibig po sabihin, mga kapatid, disciple is a learner. Mag-aaral. Wala po tayo ito, mag-aaral. Whether you like it or not, gagawin po natin ito until the day God takes us home. Okay? We are all disciples forever. At ganoon din naman tayo, when we became disciples, we should also make disciples. Because there will be no success without a successor. Okay? Yung mga anak po ninyo, successor nyo po yan. Okay? Kaya po napakahalaga that yung worship, yung fellowship, at saka yung discipleship. And then number 4 is ministry. God wants us to contribute something. Contribute back. Okay? Ibig sabihin nun, nakatanggap tayo sa Panginoon, so dapat po ay bigay po tayo ng contribution. Not only in the terms of money, time. Pera. Kikitain mo yan, pero yung oras na binibigay mo, hindi mo na pwedeng mabawi yan. Amen? And God has given us the time para po tayo ay magsilbi po sa Kanya. And this is our ministry. Okay, kaya nga po nabibless ako dun sa mga kapatiran po natin na talaga po sumasabay po sila, attend na po sila ng morning, attend pa po sila ng gabi. Okay? Siguro sabi nila, anyway, iba naman yung jokes ni Pastor sa gabi. Amen. And I'm very, very thankful sa inyo pong patuloy na pagsuporta. And everything, it will never be in vain. Lahat po ng mga bagay na ginagawa niyo ay siguradong hindi po makakaligtas sa paningin po ng Panginoon. Then number 5 po is witnessing. God wants us to tell about Him to others. Nais po ng Diyos na i-share po natin sila. Hindi mo naman kinakailangan na mag-aral ka sa teolo, sa Bible school or whatever, just to share the love of Christ. Yung buhay mo, yung liwanag ni Kristo sa buhay mo, pagka nakita nila yan, uy, laki na ng pinagbago niyan. Di ba? It's a great witness. Di ba? Dati, samba ko na mukha niyan eh. Nakita mo pa lang niya, parang gusto ko na magtago eh. Di ba? Pero ngayon, di ba, kakaiba na. Di ba? Hinihintay ka na nila ngayon. Okay? Praise God. So ang ating pong Panginoon, ang purpose po niya, sabi po niya, is let your will be done. Ang nais mo ang masunod sa akin pong buhay. Hindi na yung kagustuhan, kundi yung kagustuhan mo, Ama, ang masunod. So, it's the same thing with us. Our purpose, palagi po natin isipin palagi na, Panginoon, yung nais mo ang masunod sa akin pong buhay. If you want me to stay in this level of my living right now, I will wait until you promote me. Amen? Hallelujah. Kung gusto mo pa, Panginoon, na i-delay pa yung aking kagalingan, okay lang. Okay? I believe na ikaw ang aking kagalingan. Amen? Hallelujah. Kung ako man ay malungkot ngayon, hindi ito magtatagal, siguradong sigurado, ako rin ay liligaya. Amen? Alam ko na parating na yung boyfriend ko. Amen. Okay? So, ano ba? And then the role of the Spirit in our life, He is the comforter. He gives us comfort. Hindi yung kung kanina po tayo naghahanap ng comfort. Comfort kay king tao, comfort sa inuman, comfort sa pagkain, okay? Comfort sa pagsusugal. Okay? The Holy Spirit is our comforter and He is also our teacher. Amen. Siya yung ating pong tagapagturo. And then He is our guide. He is our intercessor. And then He is our strength. Okay? Alam niyo po, nakakatuwa pong Panginoon, I was suffering for the Yarhiya, pero siya po yung aking pong kalakasan. Hindi po ako nakakaramdam ng panghihina ngayon. Parang pakiramdam ko, lalo pa ako lumalakas. Amen? Okay? Bakit po? Because the Holy Spirit is in me. Siya yung aking pong kalakasan.
Okay? So ngayon po, what is the role of the Holy Spirit in our church? The role of the Holy Spirit in our church. Ang lahat po ng ating po mga activity nakadepende po sa banal na Santong Espiritu. Okay? The church without the Holy Spirit is only a social club. Kikita tayo dito, and then wala naman tayong espiritu ng pagbabago. Baliwala. Parang ka lang nagpunta sa Starbucks, nag-enjoy ka sa coffee, nag-enjoy ka sa music, pero pag alis mo doon, wala naman nangyari. Okay? Praise God. Kaya po napakahalaga po, malaman po natin ano po yung role ng Holy Spirit sa atin po church. Kaya po nakakalungkot doon po sa mga churches na kung saan hindi po nila ina-acknowledge ang presence ng Holy Spirit. Hindi ko kaya kayong baguhin. Sa pagtuturo, kaya po ba kayong baguhin? Pero ang Holy Spirit, I believe na kaya kanyang baguhin. Amen? Hallelujah. Kaya kanyang palakasin, kaya niyang paunlarin ang buhay mo, kaya kanyang bigyan ng karunungan. Okay? And then the Holy Spirit forms the church. Siya po yung nagbubuo ng church. Okay? In the book of Acts, doon po yung simulang-simula ng church. Sa book of Acts. They call it the Pentecost. Ibig po sabihin ng Pentecost, ay yung bumaba po ang presensya ng banal na Santong Espiritu sa bawat po sa kanila. Kaya po meron po kayo narinig na Pentecostal, Evangelical, Charismatic. Pentecostal po, they are believing about the presence of the Holy Spirit, na yung regalo po ng Diyos is still available. Signs, wonders, and miracles are still available even up to this very moment. Tayo po naniniwala po tayo doon. Amen? Okay, kasi po, ang Diyos po hindi po nagbabago kahapon, ngayon at magpakailan pa man. Okay? Ang Diyos na nagpapagaling noon ay nagpapagaling pa rin ngayon. Ang Diyos na gumagawa ng milagro noon ay gumagawa pa rin ng milagro ngayon. Ang Diyos na nagliligtas noon ay ang Diyos na nagliligtas pa rin ngayon. Amen? Kaya po ang tawag po doon sa mga hindi pa naniniwala sa milagro ay dead church. Okay? Very strong. Ano po? Dead church. Ano ibig sabihin? Kasi they believe that signs and wonders already passed away. They believe that healing has already passed away. They believe that God's blessing has already passed away. So, ibig sabihin, passed away. So, ibig sabihin, dead. Okay? Kasi po ay nag-pass away. Okay? Praise God. Kaya ikaw, wag kang magpapasaway. Bakit? Kasi pag nag-English si Lord, ang tawag po doon? Pass away. Okay? Amen? Okay, kaya sabi mo sa katabi mo, ay hindi, mabait na ako ngayon. Okay, in 1 Corinthians 12:13, some of you are Jews, some are Gentiles, some are slaves, and some are free. But we have all been baptized into one body by one Spirit, and we all share the same Spirit. So, sa atin pong settings ngayon, ang iba sa inyo ay Ilocano, iba sa inyo ay Kapampangan, iba sa inyo ay Tagalog, iba sa inyo ay Bisaya. Okay? Pero ibig sabihin nito, pero we have all been baptized in one body by one Spirit. So whether you don't have the evidence of speaking in tongues yet, you are already been baptized. Nabautismo na po kayo ng banal na Santong Espiritu because you will not be here. Hindi na po kayo babalik sa gawain po ng Panginoon if you are not baptized with the Holy Spirit. Amen? Hallelujah. Pero po yung refilling, it should be done on a daily basis. Dapat po palagi po tayo nagpupuno. Para lang umiinom ka ng tubig. Pag umiinom ka ng tubig, palagi mong lalahanin, ay, kinakailangan kong wag uhawin ang Holy Spirit na nasa sa akin. Di ba? Ano mangyayari kung hindi ka uminom ng tubig? Mauuhaw. Eh kung 2 araw ka lang hindi uminom ng tubig, uhaw pa rin. Eh kung 3 araw na. Amen? Malapit ka naman patay because hanggang 3 araw lamang ang kayang i-take ng tao ng hindi pag-inom ng tubig. Amen? So yung 2 araw na yun, tuyot na tuyot ka na. Tama? So it's the same thing with our spirit. If we will not drink the Holy Spirit, ikaw ay matutuyo. Okay? Dali mo mag-init ng ulo. Babaw ng pasensya mo. Di ka na makapag-isip ng maayos. Kasi nga, nagdi-deliver ka. It's the same thing in our sa ating pong katawan. Sa ating pong physical life. So it's the same thing with the Spirit. Okay? So, God is a God of all people and then He has no favorites. Wala pong paborito ang Panginoon. Tandaan po natin yun. Ano po? Kung ano yung pagmamahal sa akin ni Lord, ganoon din ang pagmamahal sa bawat po sa inyo ng ating pong Diyos. But of course, He loves those who loves Him more. Tama po? And then, so
So, ang commandment po ng Panginoon, tayo po ay palagi po magpapuno ng banal na Santong Espiritu. And then the Holy Spirit indwells the church. Siya po yung dapat pong resident sa church. Siya po yung dapat pong residente sa puso, sa buhay po ng bawat sa puso atin. Bakit po? Kasi, just imagine kung walang makikitang banal na Santong Espiritu sa iyo, baka ibang espiritu ang pumasok sa iyo. Kakatakot yun. Di ba? Tama ba? Okay. Kung dati may sanib ka, huwag ka na magpasanib uli. Okay? Di ba? Malaki kang may topak noon, di ba? Pero ngayon, di ba, bait-bait mo na? Ang laki na ng pinagbago mo. Amen. Okay. But yung iba, parang ayaw yung tanggapin. Okay? Praise God. In 1 Corinthians 16, sabi, don't you realize that all of you together are the temple of God. Tayo po yung templo po ng Diyos. Beside from our personal temple, ito po yung templo po ng Banal na Santong Espiritu, ano po? And that the Spirit of God lives in you. So just imagine, hindi po ba nakaka-flatter pong isipin, sino tayo para tirahan ng Diyos? Diba? Especially when we think of those old days na kung saan ang buhay po natin ay magulo, di ba? Lasenggo ka, sugarol ka, chismosa ka. Pero ngayon, just imagine, di ba? Tahanan tayo ng Diyos. Something that we should always be thankful for. Isang bagay na dapat po natin palagi pagpasalamat. Okay? Okay. Kaya napakarami po nating bagay na dapat na pagpasalamat. And always remember that you are a builder. Tayo po ay builder po ng pananampalataya. We are a builder of faith. We need all to become an encourager. Kapag encourage po tayo, we are also a builder of hope. Di po ba? How? Paano po tayo makapag-build po ng hope? By continually sharing the promises of God. Okay? And and as a builder, bilang builder po ng templo po ng Diyos, we should not be destroy this temple. We should not be destroy this temple. Paano po ba nasisira po ang templo po ng Diyos? When we start gossiping. Diba? Hindi na si Jesus ang kinukwento mo. Ibang tao na ang kinukwento mo. Si pastor, kinukwento mo. Amen? Okay. Yung katabi mo, kinukwento mo, no? Okay? Kasi po, what you sow is what you will always reap. Kung nagtatanim ka ng chismis, maki-chismis ka rin one day. Okay? Hallelujah. Kaya po, napakahalaga na po that we should be very, very careful about what we are doing and what we are saying. Okay? Ano pa po? And then jealousy. Inggit. Selos. Si pastor, palaging sila na lang ang ina-assign. Ako, hindi na ako ina-assign. Okay, hindi po ako nag-a-assign. By the way po, hindi po ako nag-a-assign. Meron pong nakatoka doon para po mag-assign sa mga ministry inyo pong ginagalawan. And then, envy is inggit. Okay, kaya po palagi ko po yung nagdidiinan sa inyo, nauna lang sila, kasunod na ako. Amen? Para mawala po yung inggit sa akin pong buhay. Amen? Hallelujah. Kasi po, amen. Kasi sabi sa katabi mo, nauna lang sila, kasunod na ako. Okay. And then God has something to say about those people who are trying to destroy His temple. Meron po siyang sinasabi sa mga bagay nito. Sabi po niya, God will destroy anyone who destroys this temple. This temple? This temple. Okay? Kaya po napakahalaga that we should always be united in the Spirit. For God's temple is what? Is holy and you are that temple. Okay? Hallelujah. Tandaan niyo po ba yung sinabi ko kanina sa ating pong declaration? If you really want to prosper in life, ano pong unang-una po natin tatrabahuin? Sa trabaho? Sipagan natin yung trabaho po natin. No, tatrabahuin po natin sarili po natin. That means discipline. Spiritual discipline, physical discipline, mental discipline, social discipline, health discipline. Alam ko na inisip na iba, Pastor, ang hirap naman yan. Hindi ba? Hindi niyo pa sinusubukan. Ang hirap na kagad. Tama? This is the only way. Okay? Amen? Hallelujah. Kaya if you really want to go ahead in life, this is the only solution. Diba? Si Pacquiao, di ba? Very discipline. Disiplinado masyado sa sarili niya. Tinitimbang ang kinakain.
May oras ng kanyang tulog. May oras ng kanyang pag-exercise. Actually, pinabayaran po yung kanya pong talent at saka yung kanya pong discipline. Amen? Hallelujah. And I believe some of you here, one day God will promote you because of the discipline that you will establish in your life. Amen? Hallelujah. Praise God. And then the Holy Spirit enables the church to function as the body of Christ. Alam niyo po, meron pong regalo ang Diyos sa akin at meron din pong regalo ang Diyos sa bawat isa po sa inyo. Yung mga bagay na kaya kong gawin, parang hindi niyo magawa. Pero yung mga bagay na nagagawa ninyo, ay hindi ko rin magagawa. Because God has given us a special gift. Meron po siyang special na regalo sa bawat isa po sa atin. And then we should not be competing with it. Kinakailangan we should be complementing with each other. Amen? Yung gift mo, kailangan ko yan para sa kaharian ng Diyos. Yung gift ko, kailangan ninyo rin yan para sa ikalalawak ng ating gawain sa Panginoon. Amen? So we need each other. Sabi mo nga sa kanila mo, kailangan kita. At ganun din naman ikaw, kailangan mo ko. Okay. Praise God. Okay. Praise God. Mula nung marinig ninyo akong kumanta, na-inspire kayong kumanta, no? Praise God. Okay. So, 1 Corinthians 12:7, a spiritual gift is given to each of us so we can help each other. Para matulungan po natin ang bawat isa. Kaya nga po, if we really, sino po dito yung gusto talaga makaranas ng sobra-sobrang po para sa buhay niya? Wow, ilan lang? Yung iba. Okay, lahat po tayo, amen? All of us want. Pero if this will be our mindset, yung ating pong gift ay para tumulong sa iba. If ang ating pong mindset, I want, Lord, bless me that I can become a blessing unto others. Mga kapatid, sobra-sobra, mag-uumapaw ang pagpapala ng Diyos sa inyo pong buhay. Amen? Kasi nalaman ninyo kung anong purpose ninyo eh. Ang purpose ninyo ay maging daluyan, hindi maging imbakan ng pagpapala. Pagka naging imbakan ka, di ba, lalaki yung ulo mo. Lalaki yung ulo mo. Hayabang ka. Kaya po napakahalaga that we should always maintain a servant heart. Yung ating pong purpose na palagi po tayong tumutulong sa iba. At ano po yung mga regalo po ng Panginoon? Ability to give wise counsel, wise advice. Meron po sa inyo dito. One day you will become a counselor. Barangay counselor. Okay. Konsehal. Nakalagay pa yung pangalan sa tarpaulin. Okay? And then, special knowledge, di ba? Magkakaroon ng mga karunungan, special ang ability ninyo. And then yung iba sa inyo, di ba? Nagkaroon na kayo ng special knowledge. Dati wala naman kayo alam sa photography, wala kayo alam sa video making, pero ngayon marunong na. Dati nga, iba sa inyo, hindi nga marunong pindot ng enter ng computer, pero ngayon marunong na magpindot ng enter. Okay, kaya minsan kahit na nagkakagulo-gulo dito, okay, sumobra sa copy pindot ng enter. Okay, biro lang, okay, mga tech. And then, ano pa ba? And then, great faith to another. Meron iba sa atin na binibigyan po tayo ng matinding pananampalataya. Sister Stella, matinding pananampalataya niyan. Okay, hindi po ba? Kaya kinakailangan palagi ka magdidikit dyan para ma-build up yung pananampalataya ninyo. Then somebody will be giving a gifts of healing. Iba sa inyo, magkakaroon ng gifts of healing. Pag pinatong ninyo yung kamay ninyo sa may sipon, yung sipon, pasok kagad, gumaling na kagad. Okay? Iba-iba po yung gifts po ng Holy Spirit. Iba po yung, meron po silang abilidad to tell your future, to prophesy. Iba po ay meron po ang discerning of the Spirit. Nadidiscern niya kung anong espiritu meron ng isang tao. Kung yung mensahe na kanyang sinasabi ay mensahe na galing sa Diyos o mensahe na sarili lamang niya o gawa-gawa lamang niya. Iba po, there's ability to speak in unknown tongues. Yun po yung speaking of tongues, is speaking in unknown language. Iba po tawag doon ay heavenly language. Minsan, hindi po nila naintindihan yung halalabas yan, darabalabalabakan, daraba. It's a heavenly language. Because most of the time, minsan po, kahit ako pastor, nararanasan ko na, meron kang gusto mo ipag-pray isang tao, pero hindi mo alam kung anong words ang gagamitin mo. You've run out of words na sasabihin mo. Kaya, what do we use? We use our heavenly language. Okay, yun po yung kahalagahan. Kaya I'm always praying that you desire this gift of tongues. I-desire po natin. Okay, that we can pray
in the heavenly language. Okay ba? Nakakasunod ba tayo? And then maybe one day we can talk about the benefits of speaking in tongues. And yung iba naman po, nakakapagbigay po ng interpretasyon. One day po, during the time na nagwo-work po ako sa Lisboa as a room attendant, overnight. So overnight, wala kang kausap kundi sarili mo lang. Tama ba? Kasi may mga nag-overnight dyan. Okay? Okay. Kausap mo. And then, papray ako na, Lord, bigyan mo ako ng interpretation. How can I interpret the tongues? Okay? And then, God have given me one word. Ang sinasabi pala noon ay come. Halika. You are inviting Jesus to come. Okay? And then actually nga po, 2 words lang sinabi niya sa akin, come Jesus. Come Jesus. Okay? It's enough for you to, yung pong mga bagay na yun ay okay na yun para madagdagan ng iyong pananampalataya at maniwala ka na ang sinasabi mo ay nagmumula sa ating pong Diyos. Amen? Hallelujah. Iba sa inyo, parang ang laki ng question mark sa ano kaya sinasabi ni Pastor? Okay? But anyway, we'll be studying that in the future. And then 1 Corinthians 12:11, it is the one and only Spirit who distributes all these gifts. He alone decides which gifts each person should have. Okay? Kaya wag po tayong magselos kung meron kumakanta, meron nagsasayaw. Okay? God has a special gift for you. Nagbigay po siya nag-distribute po siya ng regalo. Hindi po siya nagtipid. Okay, I believe, when God has created you, God have put something na nagmula po sa Kanya na iniligay niya sa bawat isa po sa inyo. You have a gift from God. Okay? Pag-pray po natin. Minsan po, nagiging dahilan kaya hindi po natin makita ang regalo po ng Diyos. Unang-una sa lahat, takot. Sa sasabihin ng tao. Takot na sumubok. Okay? And then, He alone decides. Siya po, ang Holy Spirit, ang nagde-decide kung anong gift ang ibibigay niya sa iyo. Di ba? Kaya kung nakikita mo na palaging hinihinaan yung mic, pagkahawak mo yung mic, ay, di ba? Baka hindi yun ang gift mo. Okay? Okay? Amen? Okay, praise God. Okay, and then the Holy Spirit enables Christian unity. Siya po yun nagbubuklod-buklod po sa atin. Without the Holy Spirit, di ba? So, ibig sabihin, kung ibang espiritu nasa sa'yo, di ba? Hindi mo magugustuhan ang sinasabi ko. At hindi ko rin magugustuhan ang sinasabi mo. Pero, if we are one in the Spirit, we will be speaking with one language. Okay? Isa po na magiging lengguwahe po natin. At iba po, di po ba, pagka pumupunta ka sa, halimbawa lang po, pumunta po kayo sa ibang church, parang iba yung pakaramdam mo. Talagang meron po kayong parang bond. Tama po? Yung parang kakaiba. Kasi yung ibang nagpunta ka sa party, na ang gulo-gulo. Parang yung espiritu mo, parang ayaw na doon. Amen po? Okay, and then, kaya yung gumagawa ng gulo, di ba? Ano pong tawag doon? Baka ibang espiritu naroroon. Because we are all a peacemaker and not a troublemaker. Hindi po tayo troublemaker. Sabi po sa Ephesians 4:1, therefore I, prisoner for serving the Lord, sabi po ni Apostle Paul, beg you to lead. Ako'y nagmamakaawa sa inyo, beg you to lead a life worthy of your calling. Tinawag kayo ni Lord. Hindi po si Pastor ang tumawag sa inyo, hindi po si Sir Estel ang tumawag po sa inyo. Si Lord po ang tumawag po sa inyo. Okay? And then you are called to become a peacemaker. Okay? And not a troublemaker. Okay? Bakit po? Kasi po, if you reap trouble, you will what? You will reap trouble. Ganun lang po kasimple. If you sow trouble, you will reap trouble. If you sow peace, kung ikaw ay nagtanim ng kapayapaan, siyempre, ani ka rin ng kapayapaan. Okay, sino po dito yung gusto palaging magulong buhay niya? Di ba? Ayaw natin. Pag magulo ang, mahilig ka manggulo, yung mukha mo magugulo rin. Di ba? Amen? Okay, and then Ephesians 4:2, always be humble and gentle. Yun yung palagi natin, pinagdidiinan dito, we must always be humble and gentle. Because God doesn't delight
Hindi naman po natutuwa ang Diyos sa mga mayayabang na tao. Hindi naman po natutuwa ang Diyos sa mga tao na mapagmataas. And then coming to God is always a part of being humble. Okay? Pagka tayo po'y palaging church, nag-humble po tayo kay Lord. Pagka tayo yung nagsiserve, nag-humble po tayo kay Lord. Amen? Because this is a part of His discipline sa ating pong buhay. Then be patient with each other. Diba? Hindi pa tapos yan. Yung katabi mo, hindi pa tapos si Lord dyan. Okay? May mga sablay pa yan. Okay? Pero ang nakakatuwa niyan ay bumabait na yan. Okay? Amen? Hallelujah. And then making allowance for each other's fault because of your love. Magbigay tayo ng allowance. Ano yung gusto mo? Ikaw lang ang palagi binibigyan ng allowance? Gusto mo ikaw lang yung palagi pinagpapasensyahan? Ayaw natin, di po ba? Gusto po natin na tayo ay matututo rin magpasensya. Okay? This is what Christianity is all about. Di po ba? Ang ating pong patuloy na pagbabago. Ephesians 4:3, make every effort. Sabi mo sa katabi, mag-effort ka naman? Okay, make every effort to keep yourselves united in the Spirit. Binding yourselves together with peace. Okay? So napakahirap kayang makisama doon sa taong magulo. Di po ba? Kaya po napakahalaga that we should always be binding in peace. So yung kapayapaan, mga kapatid, hindi lamang po sa church pinapractice yan, ha? Pati sa bahay. Okay? Ang bait-bait mo sa church, sa bahay, iba ka na. Di ba? Dapat po sa bahay, pinapractice po natin yan dahil mas madalas mo silang nakakasama. Araw-araw. Okay? Kung kinakailangan magparaya ka ng konti, magparaya ka ng konti. Di ba? Alam niyo po, nakakatuwa po ang Chinese. Nakakatuwa po yung kanila pong mindset. Meron po silang praise na siu-siu yema. Sabi niya, konting bagay lang yan. Okay? Kung konting pera lang, wala po silang problema. Oo, ibig sabihin, magparaya po tayo. Nakakatuwa po yung kanila pong word na yun. Siu-siu yema. Sabi nga po na, siu-siu yema. Okay, maliit na bagay lang yan. So, ibig sabihin, tuloy tayo. Okay? Hindi po ba nakakatuwa po? Dapat po meron po tayo natututunan din na ibang kultura na maganda sa mga Chinese. They have a lot of things na dapat po na matutunan po natin. Okay? Praise God. So we are united. Ano ba? Bakit po? Because we have one Father. Aba? And then we are a people of God. You are a people of God, a royal priesthood, a holy nation. And you belong to God. Amen? And we have one faith. We are united because of our faith in Christ. Philippians 1:27, above all, sabi dito, higit sa lahat. Sabi dito, you must live as citizens of heaven. Mamuhay tayo na parang hindi na tayo taga rito sa lupang ito. Ang inisip po natin palagi ay palaging nakatuong sa ating po Diyos Ama. Ano ibig sabihin nun? You are an eternal being. The day that you were born again, you became already an eternal being. Ano po yung eternal being? Ibig sabihin nun ay nakaligtas ka na sa oras. Because we are all trapped in time eh. Ewan ko, naunawaan niyo ibig sabihin. We are all trapped in time. Eternity, wala pong oras sa eternity. Okay? Kaya po yung ating pong isipan, we should be thinking about eternity. Nakukuha niyo po ba? Okay. Amen. Sabi mo sabi ko na, tumatalino ka na nga eh. Okay? We are now an eternal being. Okay? We are now a heavenly, you are now a citizens of heaven. Tayo ay tagalangit na and then conducting yourselves in the manner worthy of the good news about Christ. Okay? Then when I come to see you again or only hear about you, I will know that you are standing together with one spirit and one purpose, fighting together for the faith, which is the good news. Kaya wag po tayong titigil. Ang pananampalataya po, meron pong laban. Paglabas po natin dito, may laban na kagad eh. Di ba? Pagtulog mo, paggising mo, the next day, may laban eh. Yung words po natin, hindi po ba? Palagi ka nagmamadali. Siksikan ka na kagad sa bus. Di ba? Unahan kayo sa toilet. Di ba? Kaya po, napakahalaga that we should always
be fighting with our faith. Okay? And then the Holy Spirit sanctifies the church. Ano ba yung pag sinabi pong sanctifies? Naglilinis. Every time that we are coming here, hindi pa po tayo perfecto. Pero tayo po ay ninanais ng Panginoon na maging perfecto. And then for God to do that, God wants to sanctify us. Ano po yung ibig po sabihin sanctify? Nililinis. Sinasabon, binabanlawan. Kaya minsan pagka nasa sabon kayo, okay lang yan. Bahagi ni Lord yan. Bahagi sa proseso ni Lord yan na tayo na pagsasabihin, na tayo na itatama, na tayo na ikukorek. Sanctification. Hanggang sa maging maayos na ang ating po pag-iisip, maging malinaw na ang ating po pag-iisip. Sanctification. We are all in the sanctification process. So the more that we go to church, yung pagka madalas tayo, ibig sabihin, mas lalo tayo nadadalas, nalilinis. Ang ating pag-isipan, lalo-lalo na kung sumusunod ka, lalo-lalo na pinagpipray mo na, Panginoon, sana mangyari sa akin yung mga bagay na sinasabi ni Pastor. That's a part of sanctification process. Okay? Just imagine your life. 5 years ago, 10 years ago. Look at it now. May nangyari ba? Amen. It is because we are all going through the sanctification process of God. Jesus said, seek the truth, and the truth will set you free. Alam niyo po, ang katotohanan po, minsan masakit. Mapait. Mahirap lunukin, pero kinakailangan po natin lunukin para po tayo gumaling. Para po tayo ay patuloy na maging malinis. In 1 Corinthians 6:9, said, don't you realize that those who do wrong will not inherit the kingdom of God? Sila na patuloy na gumagawa ng mali, ay hindi po makakapasok sa kaharian ng Diyos. Sino po yun? Don't fool yourselves. Huwag po nating lilangin ng ating sarili. Those who indulge in sexual sin, or who worship idols, sumasampa pa sa mga Diyos-Diyosan, or commit adultery, or male prostitutes, or practice homosexuality, or thieves, or greedy people, or drunkards, mga lasenggo, or abusive, or cheat people, mga mandaraya. None of this will inherit the kingdom of God. Amen. Alam niyo po, we have to correct our values. Kinakailangan para ano na po natin, i-highlight na po natin yung mga bagay na mahalaga sa ating pong buhay. Mahalaga pa sa iyo ang buhay mo ngayon sa mundong ito? O mas mahalaga sa iyo yung buhay na ipinangako ng Diyos sa bawat sa puso sa atin? Mas mahalaga pa ba sa iyo yung sasabihin ng tao? O mas mahalaga sa iyo yung sasabihin ng Diyos? We must realign our values. 1 Corinthians 6:11, some of you were once like that. Aminado ko, sugarol ako, lasenggo, ano mga kalokohan na pinaggagawa ko noon. Sabi to, you were cleansed. Pero nakakatuwa, di po ba? Lahat po tayo nalinis. You were cleansed and then you were made holy. Kaya yung katabi mo, kahit na hindi mo kang holy yan, holy na yan. Okay? And you were made right with God. Di ba ba? Ginawa na po tayong tama sa harapan po ng Diyos by calling on the name of the Lord Jesus Christ and by the Spirit of God. That's why we always call the name of the Lord Jesus Christ. That's why we always call the Holy Spirit to work in our lives. So, sa gabing ito, ilan po sa atin yung gusto talaga maging malinis sa harapan po ng Diyos? Ilan po sa atin yung gusto talagang maging tama sa harapan ng Diyos? Hallelujah. Sige po, let's all stand up. Hallelujah. 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 Panginoon, kilala mo ang bawat sa po sa amin. We cannot hide anything from you, Lord. There are moments na minsan kami nag-iisa, pero walang lingid sa iyo, Lord. Sa gabing ito, Panginoon, sinusuko namin muli ang aming pong puso, ang aming pong isipan. Hayaan mo, Panginoon, na sa bawat sandali na kami nag-iisa, ikaw ang aming maging laman ng aming pong isipan at ikaw ay aming pong bigyan ng kaluwalhatian. When the stage is bare tonight,
There's no one else, just you and me. When the curtains close behind, there's no pretense, I'm on my knees. I will lay down my life, Lord, this is our prayer for tonight. for the love sacrifice you gave to me. It's all because of you. It's all because of you. The God I know is righteous and holy. The God I know is faithful and true. The God I know, my tower of refuge. Hearts are healed, Christ revealed. The God I know, light of the city. The God I know, He strengthens the weak. The God I know, your heart beats within me as you are, so are we. Hallelujah, Panginoon. Once again, Lord God, we are here, Lord God, as a church. We come here individually, and we want, Lord God, the unity of the church to be bound by peace and to be bound by love. Panginoon, continue to cleanse us. Patuloy mong pakalinisin ang bawat sa puso amin upang buhay po namin ay maging kaaya-aya palagi sa iyong harapan. Alisin mo, Panginoon, ang mga marurumi pa namin mga kaisipan. Patuloy mo ko itama, Panginoon, sa mga bagay na ginagawa namin na hindi pa nagbibigay ng kaluguran sa iyong harapan, Lord. Only you alone, ikaw lamang, Panginoon, makapaglilinis sa amin at makapagpapabago po sa amin. Maraming salamat sa iyong banal na Santong Espiritu na siyang patuloy nagbibigay ng conviction sa amin upang huwag gawin bagay na hindi makapagbibigay lugod sa iyo. The church He knows, righteous and holy. Yes, Lord, this is the church you know. The church He knows, is faithful and true. The church He knows, a tower of refuge. Hearts are healed, Christ revealed. The church He knows, light of the city. The church He knows, faithful and true. The church He knows, is strong and mighty as He is. So are we. This is my cry, my one desire. More of you, More of you, Lord. more of you. This is my cry,
church He knows. The church He knows, righteous and holy. The church He knows, faithful and true. The church He knows, a tower of refuge. Hearts are healed, Christ revealed. The church He knows, light of the city. The church He knows, is faithful and true. The church He knows, strong and mighty, as He is, so are we. Hallelujah. Let's all lift up our hands unto God. Panginoon, we just want to thank you because this is a church that is strong and mighty. We just want to thank you, Lord God, for your faithfulness sa iyong katapatan sa aming pong buhay dahil patuloy mo kaming nililinis, patuloy mo kaming binabago, patuloy mo kaming pinalalakas. And Lord, we will always run, Lord God, after you. Ikaw ang patuloy po naming tatakbuhan dahil ikaw ang aming pong tanggulan. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, sa gabing ito, sa patuloy na pagbibigay mo ng kaalaman namin, O Lord, about the importance of the role of the Holy Spirit in us and in our church. And we'll continue, Lord God, to cling on your Holy Spirit. Dahil ikaw lamang ang aming kalakasan, ikaw ang aming pag-asa, ikaw ang nagbibigay ng katatagan sa aming pong buhay, sa aming pong pananampalataya. Hallelujah. Lord, I continue to pray sa sino man po ang nakakaranas ng sakit sa kanila pong pangangatawan. Lord, suffering, Lord God, from high blood pressure, low blood pressure, suffering, Lord God, hallelujah, from diabetes, suffering, Lord God, from diarrhea, suffering, Lord God, hallelujah, for back pain, muscle pain. Oh Lord, hallelujah, and even, Lord God, those who are emotionally weak, Lord. Patuloy mo silang bigyan, Lord God, ng kalakasan. Continue, Lord God, to release us, O God, sa anumang gawa ng kaaway. Release us, Lord God, hallelujah, from the bondage of hatreds, from the bondage of jealousy or envies, O Lord, of self-pity. Palayain mo kami, Panginoon. And allow your Holy Spirit to empower us, to encourage us, to remind us always that we are more than conqueror, to remind us always that we are not a victim, but we are a victor, O God. To remind us always that whatever happens, O God, that you are always walk with us. Hallelujah. 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 May the Lord bless you and keep you. May His face shine upon you and give you grace. Shalom, peace. Panginoon, lalabas kami, Panginoon, sa lugar na ito na punong-puno ng pananampalataya, punong-puno ng pabor, punong-puno ng pagpapala, punong-puno ng iyong presensya, punong-puno ng iyong banal na Santong Espiritu, punong-puno ng katagumpayan. Once again, Lord God, we just want to thank you. We will honor you. We will follow you all the days of our lives. And this we pray in the mighty name of Jesus. And everybody shout, Amen.